March 28, 2024, isang kababayan natin na tubong Magdalena Sorsogon ang muling nagpasiklab sa bansang Thailand. Ito ay ang tinaguriang determinator ng Sorsogon na si Ador Torres na kasalukuyang lumalaban sa welterweight division. Nang talunan nito ang mayabang na Thai fighter na si Wanpichit Sirifana via 4th round stoppage. Subalit, hindi naging madali ang laban para sa ating pambato na si Ador Torres sapagkat hindi basta-bastang fighter si Wanpichit. Bagamat mayroon itong kartada na 5 win at 7 losses ay may kabigatan naman ang kamao nito at siguradong may tulog din ang tatamaan nito. Narito at panoorin natin ang naging diskarte ng Determinator kung papaano nito dahang-dahang binalatan ng buhay ang mayabang at aroganteng Thai fighter. Taking on Thailand. That is the bell for round number 1. And in the red corner, Mr. Ador Torres. We've also the black trunks with the white trim. Ador attempts a nice right hand with a left. And Wanpichit throws a left hand of his own. And he fires a body shot as well. Sa pag-uumpisa ng laban ay nagpakita kagad ng yabang ang Thai fighter na si Wanpichit. Ito ay nang kindat-kindatan nito ang ating pambato matapos nitong matamaan si Torres ng left overhand at body shot. Tila ba gustong sabihin ng Thai fighter na si Wanpichit na ano, kaya mo pa? Patikim pa lang yan. Gayunpaman ay naging mahinahon lang ang ating pambato at hindi nagpadala sa yabang ng Thai fighter. Wanpichit definitely has the audience are going wild even when it doesn't land. They're not trying to show too much of their hand early on. Wanpichit throws a big looping right hand. Torres staying very calm, holds the center of the ring. Wanpichit throws a 7 jab combination. He did not react as he throws a body shot of his own and eats a right hand from Wanpichit. Before he sets up that big left hand as we saw there, and a nice right hand on the side of the head. And a nice combination landed by Ador Torres. And he allows his opponent to get a reset. And a right hand downstairs by Wanpichit, which almost stumbles Ador Torres. And Ador needs to be very careful and give some respect to Wanpichit, because Wanpichit is digging deep and trying to set his opponent up for a big right hand downstairs. Ador Torres with his back against the ropes looks very calm in there as he flicks out the jab. Chit's attack, because Ador Torres definitely has the range and the footwork, but Wanpichit is just looking for that charging action, trying to blitz his opponent. A nice first round by both of these fighters. A nice first. Sa pagtatapos ng round 1 ay muntik pang magkainitan ng dalawang fighter nang banggain ni Wanpichit si Torres habang ito ay papunta sa kanyang corner. Tila ba nagiging personal na ang bakbaka ng dalawa? Subalit nagpatuloy lamang na kalmado si Torres. As they pump shoulders. Sa pagpasok ng round 2 ay sinubukang makipagsabayan ni Torres sa laro at estilo ni Wanpichit. Wanpichit in the blue. Ador Torres takes the... Ito ay ang makipagsabayan ng lakas sa lakas kay Wanpichit. Wanpichit throwing haymaker after haymaker, and Ador Torres has had enough. Right hand upstairs by Wanpichit. Right. Subalit naging delikado ang kalagayan ni Torres sa ganitong pamamaraan sapagkat may kalakasan ng mga wasiwas ni Wanpichit at siguradong matutulog si Torres kapag natamaan ito. Ador Torres has no reason to take these shots on the gloves. He's smooth, dragging the guard down of Wanpichit to throw a left hand upstairs. And Ador Torres, dahil dyan ay nakuha ni Wanpichit ang round 2. Not getting involved in the antics of Wanpichit. Wanpichit wants to make this a slugfest, and Ador Torres with this a boxing match. Remember, when you're a southpaw against an orthodox, you're trying to fight for the lead leg of your opponent. You're trying to get your lead leg on the outside of theirs because it allows you to throw a power leg. And a nice double jab landed by Ador Torres. Wanpichit very dangerous inside the pocket, and Ador Torres
definitely not afraid to fight fire with fire. โอ้โหหมัดมาครับวัด Adol Torres, rather than waiting for an opening, create your opening. He's weak. Adol Torres pushes his opponent off. Finn in that right hand upstairs. Sa laban na ito, hangad ng ating pambato na makuha ang tagumpay at madepensahan ang kanyang ABF welterweight title. Kaya naman sa pagsapit ng round 3 ay nag-isip ito ng ibang diskarte kung paano mababaliktad ang laban. ยกที่สามครับ Bell for round number 3. And a nice double jab, followed up by a left hand. Adol now with a better combination. Boxing will win this fight for Adol Torres. He just needs to stick to a hand. Single jab, backhand. Misses. And a right hand downstairs by Juan Pachit to actually be winning this fight. Torres. ยาวๆนะครับคู่นี้ชกกันทั้งหมด Adol Torres throws a left hand up. Sa kalagitnaan ng round 3 ay dahan-dahan ang nakukuha ni Torres ang laban. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibitaw ng paisa-isang jab lamang sa ulo ni Juan Pachit. Of Juan Pachit. And exactly what Adol Torres needs to do. น่ากลัวครับวันที่ชิดที่เหวี่ยงมาเนี่ย Adol Torres จะหลบได้ throwing that jab out a lot more confidently now. Exactly what he needs to do. Find the range. Naging epektibo ito sapagkat sa tuwing pinipiso-piso nito ng jab si Juan Pachit ay nalalaman din ni Torres kung ito ay magbabato na ng malalakas na suntok. Dahil dyan, naiilagan ito ni Torres at tumatama lamang sa hangin ang mga suntok ni Juan Pachit. The pocket. ต่อไปสวน Juan Pachit now got his opponent on the ropes. He holds the head of Adol Torres. Subalit, marami pang lakas ang natitira kay Juan Pachit. Kaya naman, patuloy lamang ito sa pagbabato ng mga hammer punches. Juan Pachit in his tracks. And Adol Torres has been accurate with this piston of a jab, constantly flicking it out. Exactly what he needs to do. 10 seconds of round number 3. Adol Torres boxing beautifully, jabbing perfectly as he swings for the fence. Sa pagtatapos ng round 3 ay tila ba naging matagumpay ang plano ni Torres. At ito ay ang hikayatin si Juan Pachit na magbato ng malalakas na hammer punches upang mapagod ito. At mapapansin na hingal ito. Tila ba tumakbo ng 100 kilometro si Juan Pachit dahil sa sobrang pagod at hingal nito. Sa pagpasok ng round 4 ay pinagpatuloy lamang ni Torres ang diskarte nito, habang si Juan Pachit naman ay kita na halos hindi pa nakakabawi sa pagod at hingal at tila ba laruan na dahan-dahang nawawala ng baterya. Adol Torres again dancing around with that nice jab, flicking out combinations. Juan Pachit needs to be kept. Sa pagpapatuloy ng laban ay patuloy lamang na kumakain ng mga jab mula kay Torres si Juan Pachit. เข้าใส่นะครับปัดซ้ายไปครับวันพิชิต Adol Torres with a nice combination. Kaya naman, nakaantabay na dito ang referee kung ano ang kahihinatnan ng laban. Pachit now needs to come alive and a beautiful right hand downstairs. ไม่โดนต่อยลง Very similar to Rocky Balboa against Apollo Creed. But Juan Pachit Tila ba zombie sa ibabaw ng lona ang galaw ni Juan Pachit at wala na ito sa kanyang sarili. Ito ay dahil sa pagod at sakit ng pay sa isang kamao na binabato sa kanya ni Torres. Hanggang maya-maya pa, right now just constantly throwing combinations. เหวี่ยงมาซ้ายเข้าไป Adol needs to just be active and keep those straight punches coming. Even if Adol is hitting the guard of Juan Pachit, it's gonna look good on the judges' scorecards. His accuracy and his activity has been very nice in these later rounds. อัปเปอร์คัตขวาอาศัยจังหวะนะครับอดอลทอเรสครับวนซ้ายทีขวาที Juan Pachit leaning on his opponent. And I'm not sure this is enough because Adol Torres does a very good job of staying calm under pressure. And as we can see, he's landing combinations. The referee looking for a reason to now step in, I believe, because Juan Pachit, although dangerous, isn't doing anything to defend himself against these shots. Do not give the referee a reason. ay tuluyan nang nagdesisyon ng referee na itigil na ang laban. Nang mapansin nito na tila ba wala na talaga sa sarili ang Thai fighter na si Juan Pachit. Like I said, you should not give the ref a reason to stop the fight.
Ador Torres. Beautiful, beautiful combinations. At dito nga ay tinanghal na panalo si Ador Torres via 4th round technical knockout at matagumpay nitong nadepensahan ng kanyang titulo. Dahil dyan, umakyat ang record ni Torres sa 11 win, 8 via knockout at 4 losses. Maganda ang pinakitang laban ng Thai fighter na si Juan Pichit. May lakas ang mga kamao nito at siguradong may tulog ang tatamaan nito. Subalit, sa boxing ay hindi lamang puro lakas ang kailangan upang manalo. Ito ay kailangan ding samahan ng diskarte at talino sa laban. Dahil dyan, hindi umubra ang mga lakas ni Juan Pichit sa husay at diskarte ng ating pambato. Sa mga hindi pa po lubusang nakakakilala sa ating bida, ay maaari nyo pong panoorin ang ating video documentary kay Ador Torres. Underrated Pinoy welterweight title na may pambihirang body punching power at nakabibilib na knockout skills. Ito ay ang tubong Magdalena Sorsogon na si Ador the Terminator Torres. Sinilang sa nabanggit na lugar noong taong 1995, ang batang Terminator ay madalas masangkot sa mga away kalye at trouble sa kanilang lugar. Dahil dito, ito ay kinakitaan ng pambihirang talento sa pakikipagsuntukan. Ang isang matandang kaibigan ang nagdala sa batang Torres sa isang boxing gym sa kanilang lugar. At dito ay nabago ang buhay at nagumpisa ang karera ni Ador Torres sa larangan ng boxing. Una itong lumaban sa light middleweight division at naganap ang pro debut nito noong April 6, 2018. At ito ay nagdala ng unang panalo via unanimous decision. Ador Torres! Sa mga sumunod na laban nito ay bahagyang hindi naging maganda ang mga record. Ito ang naging dahilan kung bakit si Ador Torres ay hindi kaagad napansin sa larangan ng boxing. Bagamat may magaling na talento ito sa sports na boxing, ay hindi may iwasan na sumapit sa isang pagsubok ang karera ng isang boksingero matapos ang masaklap na pagkatalo nito noong 2022 kontra sa isang undefeated Pakistan fighter na si Khabib Urrahman. Uppercuts, and he's calling off. Ladies and gentlemen, Khabib Urrahman! Ay nagpa siya itong bumaba ng timbang patungo sa welterweight division sapagkat napagtanto ni Torres na ito ang kanyang comfort division kung saan mas nakakagalaw ito ng mabilis ayon sa hubog ng kanyang katawan. October 26, 2022, lumipad ito ng Thailand upang sagupain ang Thai fighter na si Worapon Jesada Jindawat. Ito ang unang laban ni Torres sa welterweight division kung saan tinapos niya kagad ang kalaban sa round 4. Sa round 3 ay unang natikman ni Jindawat ang mga lakas ng kamao ng The Terminator nang sunod-sunod nitong saluhin ang mga kombinasyon na binibitawan ni Torres. ลำตัวโอ้โหอัปคัดขวาครับแม่แทบจะร่วงครับลูกนี้ต้องหมุนออกมาก่อนครับบุกเข้าไปหมัดซ้ายต้องถามใจอดอร์ ทอร์เรสแล้วครับตอนนี้ถามใจเขาแล้วครับว่าจะเอาถึงน็อกไหมต่อยซ้ายเข้าหน้าโอ้โห Ngunit nagawa pa nitong may survive ang round 3. ด้านของสถานภพครับอดอร์ ทอร์เรส Sa pagsapit naman ng round 4 ay nakipagsabayan pa ito ng kamao sa kamao kay Torres. Subalit hindi magpapatalo ang Pinoy. Nagpakawala si Torres ng isang malinis na left cross punch at mabilis na sinundan ng right uppercut. Sumapol ito sa katawan ni Jindawat. Sa lakas ng kamao ay bahagyang tumalsik sa lubid si Jindawat at saka ito bumagsak. โอ้โหสายเต็มหน้าร่วงสิครับอย่างนี้ Dito ay nakuha ni Torres ang una nitong panalo sa welterweight division by a 4th round technical knockout. Makalipas lamang ang isang buwan ay bumalik ng Thailand si Torres upang sagupain naman ang panibagong Thai fighter na si Pairin Sukmuang kung saan tinapos ito ni Torres sa loob lamang ng round 1. Isang powerful right straight ang pinakawalan ni Torres na agad sumapul kay Sukmuang. Bumagsak ito at binilangan ng referee. ปัดขวากระแทกแม่ครับร่วงเลยครับดีเป็นปัดขวากระแทกนะครับ Nagawa pa nitong ipagpatuloy ang laban. Subalit, hindi na binigyan ng pagkakataon ng Pinoy ang kalaban. Isang kaliwat kanang tira sa katawan ng binitawan ni Torres at sa kanya ito tinapos sa pamamagitan ng uppercut. Bagsak ang Thailander. Matapos ang dalawang magkasunod na impresibong knockout victory ni Torres, December 28,
2022 ay nabigyan si Torres ng pagkakataon para sa isang minor title, ang Asian Boxing Federation welterweight title, kung saan makakatapat nito ang isa na namang Thai fighter na si Michaya Kaiwiset. Ador Torres have 6 wins, 4 losses, and 3 wins coming by way of knockout. And Michaya Kaiwiset is 3 wins and 1 losses with 1 win coming by way of knockout. Nang mapansin ni Torres na may kalakasan ang suntok ni Michaya ay naging maingat ito. Sa round 2 ay matyaga itong naghintay ng magandang pagkakataon upang makapagbato ng magandang counter-attack. Kaya naman pagbitaw ni Michaya ng isang right straight ay naiwasan ito ni Torres at saka ito nagpakawala ng left and right combination sa katawan ni Michaya. Sa sobrang ganda ng counter na binitiwan ni Torres ay halos tumilapon sa mga lubid si Michaya at saka ito bumagsak. Binilangan agad ito ng referee. Nagawa pa naman itong tumayo at ituloy ang laban. Ngunit sa pagsapit ng round 3 ay nagmistulang human punching bag na lamang si Michaya, kung kaya't inawat na lamang ng referee si Torres at saka nito binilangan ng standing 8 count ang Thai fighter. โอ้รัวนะครับรัวหมัดชุดนะครับอดอร์ ทอร์เรสรัวหมัดชุดตอนนี้ที่ตัวแข็งนะครับมิชยาครับยังไงครับโอ้เป็นสแตนดิ้งเอ็นเขานะครับต้องนับเลยครับ Sa pagpapatuloy ng laban ay tila ba wala na sa focus si Michaya. Marahil dulot ito ng pinsalang tinanggap nito mula kay Torres. Patuloy lang ang pagsalo ng mga suntok nito. At sa pagpasok ng round 4 ay talagang wala na sa focus ang Thai fighter. Dahil sa patuloy lamang na pagsalo ng mga suntok nito mula kay Torres ay nagpasya na ang referee na itigil na ang laban para na rin sa kaligtasan ng Thai fighter. โอ้โหหมัดซ้ายเต็มหน้าครับโดนแล้วมีอาการเลยครับทางด้านของมิชยาไล่ทางลุกนะครับโอ้ครับนี่ครับโอ้ขวาขึ้นบนแล้วก็ซ้ายลงล่างครับซ้ายเต็มหน้าครับโอ้ยุติการแข่งขันเลยครับในยกที่ 4 นะครับ Dito ay nakuha ni Torres ang una nitong minor belt, ang ABF welterweight title sa pamamagitan ng technical knockout sa round 4. At magandang panimula ito para sa taong 2023 kay Ador Torres. Makalipas ang 3 buwan, nakatakdang depensahan ni Ador Torres ang kanyang titulo kontra kay Perapong Puet Tueng, isang undefeated Thai fighter. Sa pagsapit ng laban ay puro body shot ang binibitawang tira ni Torres. Bagamat nasasalag ng Thai fighter ang ibang tira ni Torres, ay mayroon pa ring pumapasok sa mga depensa nito at nagdudulot ng pinsala sa kanya. Isang right body shot ang pinakawalan ni Torres at ito ay sumapul sa tagiliran ng Thai fighter. Sa sobrang sakit, napaluhod ito. From the previous exchange, definitely not liking that. Wincing it again. Hard body shot from Ador Torres. Where Ador Torres places his foot. Well, there you go, right hand. Matapos mabilangan ng referee ay nagawa pa nitong ituloy ang laban. Matapos nito ay talagang puro body shot ang mga ataking binibitawan ni Torres. Kaya naman, nafilitan ng Thai fighter na gumamit ng clinch upang pansamantalang masira ang ritmo sa pag-atake ni Torres. Hook to the body and the uppercut too. Lots of body shots being used by Ador Torres. Just placing the shots really, not winding them up. Sa patuloy na pagbibitaw ng mga body punches ni Torres, ay muling tumama ang isang right punch sa katawan ng Thai fighter. Sa sobrang sakit, napayuko ito at saka ginawaran ng standing 8 count ng referee. Torres and Perapong shying away from his opponent and nagawa pa nitong ituloy ang laban. Ngunit pagsapit ng round 3, dahil sa kaliwat kanang parusa na tinatanggap ng Thai fighter, ay muli itong bumagsak. right hook to the body from Ador Torres. Not phased at all. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nagbilang ang referee, bagkus agad nang itinigil ang laban.
Adol Torres getting a stoppage, putting Makalipas lamang ang 2 buwan ay balik Thailand si Ador Torres upang paunlakan naman ang isang mandatory challenger para sa kanyang ABF welterweight title sa katauhan ni Sakda Langkabam. Kumpara sa mga unang nakalaban ni Torres, si Langkabam ay may kakaibang tapang sa pakikipaglaban. Wala itong takot at nakikipagsabayan sa Pinoy Terminator. Subalit sa boxing ay hindi lamang puro tapang ang dapat mong dala, kundi kailangan mo rin na malampasan ang kakayahan ng kalaban upang makuha mo ang matamis na tagumpay. Saito Stoops hanging in there. Right hook connects there for Adol Torres. A big barrage of punches there from Adol Torres. Saito firing back with his own though. Isang right body shot ang nakapasok sa depensa nilang Kabang at sumapol ito sa kanyang tagiliran. Right jab. Sa sobrang sakit nito, napaluhod na lamang silang Kabam. Binilangan ito ng referee. Nagawa pa nitong ituloy ang laban. Nang mapansin ni Torres na mahina ang bodega nilang Kabam, ay isa na namang right body shot ang pinakawalan nito. At ito ang naging dahilan ng pagtatapos ng laban. Dahil sa pambihirang knockout power ni Torres, muli nitong depensahan ang kanyang ABF welterweight title. At matapos lamang ang ilang buwan, neto lamang September 28, 2023 ay muli nitong didepensahan ang kanyang titulo kontra sa isang Thai fighter na si Pantawit Chupirum. Sa laban na ito, nag-e-expect ng magandang outcome ang mga taga-suporta ng Thai fighter sapagkat may mataas na IQ di umano si Chupirum sa pakikipaglaban. Kung kaya't ito na marahil ang puputol sa paghahari ng Pinoy sa welterweight division sa kanilang bansa. Sa round 1 ay nagpakita ng magandang boxing skill si Chupirum. Madalas itong makailag sa mga binabatong suntok ni Torres. It's a 6 out of the 9. Remember Ador, very strong southpaw, hard hitting foot to try and land their power shots a lot. Ador's southpaw stance. So Torres has just hit the chin. Short, sharp shots there to the body from Ador Torres. Less than 10 seconds to go in the first round. Adol Torres with a straight punch flurry, and that's going to be the end of round 1. Pagsapit ng round 2 ay nagagawang makipagsabayan ni Chupirum kay Torres dahil ito ang ine-expect ng mga kababayan nito na mabibigyan niya ng magandang laban ng Pinoy. Adol Torres slightly turns the screws in round number 2. Adol Torres just pouring away with the jab. Beat the Filipino fighter. Right hooks the body there from Torres. Going down low again. There's that just touching away. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, dalawang magkasunod na left uppercut at isang right body shot ang naipatama ni Torres sa katawan ni Chupirum. Again, big cracking right hook to the body from Torres. He wisely just side. Bumagsak agad ito. Binilangan ng referee. Sa sobrang lala ng mga pinsalang na idulot ng mga kamaong tinanggap nito, ay pinagtaksilan ito ng kanyang mga bisig at hindi na nito nagawang ituloy pa ang laban. Sa pagkapanalong ito, si Ador Torres ay nagtala ng 6 na magkakasunod na knockout victory sa bansang Thailand. Dahil sa determinasyon at pambihirang talento ni Ador Torres sa pakikipaglaban, ay nagawa nitong bumangon mula sa naunang pagkatalo at unti-unti nang nakakamit ang tugatog ng tagumpay. Sa ngayon ay wala pang update sa susunod na laban ni Torres. Ngunit maraming boxing fans ang nagre-request na maitapat naman si Torres sa mga Mexican fighter upang masubukan talaga ang lakas at tibay nito. Ano pong masasabi ninyo at maipapayo sa ating kababayan na si Torres? Pwede kaya itong itapat sa mga bigating fighter sa welterweight division pagdating ng araw?